Magandang araw, narito ang latest update natin hinggil nga sa super typhoon na si Pepito. So makikita natin sa ating latest satellite imagery na patuloy nga itong kumikilos papalapit dito nga sa may bandang eastern section ng Central Zone. At kanina alas 10 ng umaga, ang super typhoon na si Pepito ay tinataya nasa laing 120 kilometers timog silangan ng Baler, Aurora. Taglay ni Pepito, ang lakas pa rin ng hangin, umabot hanggang 185 kilometers per hour at ang pagbugso ng hangin naabot hanggang 230 kilometers per hour. Ito ay kumikilos sa direksyong northwest naman sa bilis na 20 kilometers per hour. So makikita nga natin dito sa radar image ng ating Baler station na patuloy nga kumikilos papalapit dito sa lalawigan ng Aurora, ang sentro o ang mata ng bagyong si Pepito. At bukod pa dyan, yung malawak na kaulapan na posibleng magdala ng ulan ay makakapekto pa nga previously sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Bicol region. Ngayong araw naman inaasahan natin sa nakararaming bahagi ng Northern and Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon area. So ano nga ba inaasahan natin dahil sa bagyong si Pepito? Unahin po natin yung mga wind signal na nakataas sa mga oras nito. Mayroon pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 5 dito nga sa may bandang eastern section ng Pulido Island. Yun ang naka-highlight po ng purple. Samantala, tropical cyclone wind signal number 4 naman sa naka-highlight ng red sa lalawigan ng Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, dito sa may bandang southern portion ng Ifugao, southern portion ng Benguet, southern portion ng La Union, eastern portion ng Pangasinan, dito sa eastern portion ng Nueva Ecija, dito sa northern portion ng Quezon, kasama nga yung natitirang bahagi ng Pulilo Island at sa may bandang Calaguas Island. Tropical cyclone wind signal number 3 naman ang nakataas sa mga lugar na naka-highlight ng orange. Ito nga yung southern portion ng Isabela, ang natitirang bahagi ng Ifugao, dito rin sa Mountain Province, southern portion ng Abra, sa Ilocos Sur, sa natitirang bahagi ng Benguet, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, dito sa northern portion ng Zambales area. Wind signal number 3 rin po ang nakataas dito sa lalawigan ng Tarlac, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northern portion ng Pampanga, sa northern portion ng Bulacan, northern portion ng Rizal, eastern portion ng Laguna. Wind signal number 3 rin sa central at eastern portion ng Quezon at sa western portion ng Camarines Norte. Samantala, wind signal number 2 sa naka-highlight po ng yellow, ito nga'y natitirang bahagi ng Isabela, southwestern portion ng mainland Cagayan, sa Kalinga, southern portion ng Apayao, sa natitirang bahagi ng Abra, ganun din sa may bandang Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Zambales, sa buong Bataan, natitirang bahagi ng Pampanga, natitirang bahagi ng Bulacan, dito sa Metro Manila, wind signal number 2 rin. Samantala, sa natitirang bahagi rin ng Rizal, Cavite, sa natitirang bahagi ng Laguna, sa natitirang bahagi ng Quezon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, sa buong Camarines Sur at sa western portion ng Catanduanes, mayroon din po tayong wind signal number 2. Ang naka-highlight naman ng light blue, yan naman po yung mga lugar na may wind signal number 1. So dito sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Apayao, sa lalawigan ng Batangas, sa northern portion ng Occidental Mindoro kasama nga ang Lubang Island, northern portion ng Oriental Mindoro, sa northern portion ng Romblon, sa lalawigan ng Marinduque, sa northern portion ng Masbate kasama nga Burias at Ticao Island, sa Albay, sa Sorsogon, at sa natitirang bahagi ng Catanduanes. So ano nga ba inaasahan natin na lakas ng hangin? Doon sa mga lugar na may wind signals number 5, 4, 3, 2, yung malalakas na hangin, pwedeng makasira ng mga bahay na gawa sa light materials, sa mga lumang kahoy, pwede rin makapagpatumba ng mga poste ng kuryente, ng mga billboards na hindi pa nakatiklop yung pinakang actual na tarp, pwede rin makapagpatumba ng nakararaming uri ng pananim. So basically, ang wind signal po ay patungkol sa lakas ng hangin na pwede nyong maranasan sa inyong lugar. At habang papalapit yung bagyo, umiikli na yung lead time natin. Sa mga lugar na may wind signals number 5 and 4, less than 12 hours na lamang ang palugit natin. Sa lugar na may number 3 naman is 18 hours. Lugar na may number 2, less than 24 hours. At sa lugar na may wind signal number 1, less than 36 hours na lamang. Sapagkat papalapit na po sa landmass natin yung bagyong si Pepito. Samantala, ano naman inaasahan natin pagkilos ng bagyo? Ano? Makikita natin alas 8 ng umaga, nandito nga siya sa karagatan sa silangang bahagi ng Quezon area. Adjacent sa silangang bahagi ng Quezon area. At mamayang gabi, inaasahan natin na posibleng nandito na siya sa may bandang nakalagpas na ng landmass ng Central Luzon via the La Union area. So ang inaasahan po nating susunod na landfall ngayong araw ay dito sa lalawigan ng Aurora. And then mamayang gabi nga posibleng nakalagpas na ng landmass, will exit the landmass via the La Union area. At posibleng sa bukas ng umaga or tanghali ay tuluyan ng nakalabas nga ng northwestern boundary ng ating air responsibility.